Sa harap ng magagarbong ilaw at mararangyang bisita, isang simpleng babae ang pinagtawanan, hinamak at ipinahiya ng pamilya ng kanyang nobyo sa mismong araw ng kanilang kasal. Ngunit isang bagay ang hindi nila alam. Ang babaeng tinuring nilang walang kwenta ay siya pala ang may kapangyarihang wakasan ang kanilang negosyong nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Sa isang iglap, tatalikuran niya ang lahat para ipakita kung sino talaga siya. Malamig ang simoy ng hangin nang dumating si Elara sa engrandeng hotel kung saan gaganapin ang kasal nila ni Marcos. Ang paligid ay puno ng puting bulaklak, mga kristal na chandelier at mga bisitang tila galing sa pabalat ng magazine. Lahat ay may suot na mamahaling gown at tuksedo. Bawat ngiti ay may halong pagmamataas. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may kakaibang lamig sa kanyang dibdib. Parang may humihigop ng saya mula sa loob. Relax, Elara. Mahina niyang bulong sa sarili habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa salamin. Nakangiti siya, ngunit sa likod ng nangiting iyon ay may pagdududa. Hindi niya alam kung bakit parang napakalayo ni Marcos nitong mga nakaraang araw. Mula nang umuwi ito mula sa business trip, tila ba may pader ng namamagitan sa kanila. Pumasok si Liza, ang kanyang matalik na kaibigan at maid of honor. Handa ka na ba? Grabe girl, ikaw na yata ang pinakamagandang bride na nakita ko. Ngumiti si Elara. Sana nga Liza, sana sapat na to. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Liza, halatang nag-aalala. Wala. Baka kinakabahan lang ako. Sagot niya, kahit alam niyang may mali. Pagdating niya sa altar, bumungad sa kanya si Marcos. Gwapo, matangkad, at nakangiting parang modelo ng isang mamahaling brand, ngunit hindi nakatakas sa kanya ang malamig nitong tingin. Parang hindi tuwa, kundi pag-aalinlangan ang nakikita niya sa mga mata ng lalaking mahal niya. Nang lumakad siya palapit, ramdam niya ang bulungan ng mga tao. May ilan pang mga ngiting mapanghusga mula sa mga babaeng bisita na kilala niyang galing sa angkan ng pamilya ni Marcos. Sa gilid ng altar, nakaupo ang ina ni Marcos, si Madam Cassandra Villaverde, isang kilalang businesswoman. Kasama niya ang mga pinsan, tiya, at mga business partner ng pamilya. Lahat ay nakatingin kay Elara na para bang sinusukat ang bawat galaw niya. Pagkatapos ng seremonya, sa gitna ng kasayahan, lumapit si Madam Cassandra kay Elara. Congratulations, Elara. Malamig na bati nito, sabay sulyap mula ulo hanggang paa. Hindi ko akalain na ganito ka pala. Akala ko mas sophisticated ka. Salamat po, Tita Cassandra. Mahinahong sagot ni Elara. Sinusubukang maging magalang. Ngunit tumawa si Cassandra nang may halong pang-aasar. I mean, Marcos could have chosen someone of his level. Pero siguro may gusto talaga siyang simple na tahimik ang paligid. Narinig iyon ng mga bisita. Ilan sa kanila ay napangiwi. Ang iba naman ay nagtawanan ng palihim. Naramdaman ni Elara ang pamumula ng kanyang mukha pero pinili niyang ngumiti. Ang mahalaga po ay nagmamahalan kami. Ngunit bago pa siya makasagot ng iba pa, may sumingit na boses. Si Katrina, pinsan ni Marcos na kilalang socialite. Talaga bang nagmamahalan? Kasi sabi ni Marcos sa amin, parang hindi naman siya sigurado kung handa na siya. Napalunok si Elara. Ano? Ngumiti si Marcos. Tila nagulat din sa sinabi ng pinsan niya pero hindi siya agad nagsalita. Dahil sa katahimikan ng paligid, naramdaman ni Elara na tumataas ang tensyon. Ang mga bisita ay nagbubulungan. Hindi naman sa ganun, Elara. Mahina ang boses ni Marcos, ngunit sapat para marinig ng lahat. Siguro we're just rushing things. Alam mo naman kung gaano kahalaga sa pamilya ko ang imahe, di ba? Tumigil sa paghinga si Elara. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang mga salitang yon. Sa harap ng lahat, parang siya'y ginawang katatawanan, ngunit hindi pa roon nagtapos. Lumapit si Cassandra, hawak ang isang champagne glass. Well, maybe we can still celebrate something
to Marcos's wisdom for not tying himself too early to someone who's still trying to fit in our world. Ang mga tao ay nagtawanan at si Marcos, hindi man lang siya pinagtanggol. Tumayo si Elara, tahimik, walang luha, walang sigaw. Ngunit sa likod ng mga mata niya, may nag-aalab. Lumapit siya sa gitna ng hall, hawak pa rin ang kanyang buke. Salamat sa lahat, mahinahon niyang sabi. Ngayon ko lang talaga na-realize kung gaano kahalaga ang kasinungalingan sa mundong ginagalawan ninyo. Hindi ko kayo pipilitin na intindihin ako, pero sana maalala ninyo ang araw na to dahil sa susunod, ako naman ang magpapatawa sa inyo. Tumalikod siya. Iniwan ang lahat ng bisita na nakatulala. Si Marcos ay hindi nakagalaw. Si Cassandra ay napailing. Walang sumunod kay Elara nang lumabas siya ng venue. Tanging mga bulong ng mga taong nagmamasid ang narinig niya sa likod. Mga bulong ng panghuhusga, mga tawang malamig. Sa labas ng hotel, sumakay siya sa isang itim na kotse na kanina pa naghihintay. Sa loob, nakaupo ang isang matandang lalaki na may hawak na tablet. Miss Elara, sabi nito, do you still want to proceed? Ngumiti si Elara. Ngayon ay may kakaibang kumpiyansa. Yes, cancel the Villaverde deal. Effective immediately. Ma'am, that's their multi-million-dollar project. I know, putol niya. And I'm ending it myself. Pagkasabi niya noon, tumingin siya sa bintana. Ang mga ilaw ng hotel ay kumikislap at sa loob. Marahil ay naguguluhan na ang pamilya ni Marcos sa biglang pagkawala niya. Hindi nila alam, ang babaeng pinahiya nila ay ang CEO ng kumpanyang bumubuhay sa mga kontrata nilang lahat. Ngayon, siya naman ang magpapatawa. Tahimik ang gabi nang umuwi si Elara sa kanyang mansyon sa Forbes Park. Sa pagpasok niya sa gate, sumalubong ang mga ilaw na automatikong bumukas at ang mga tauhan ay agad na lumapit. Welcome home, Ma'am Elara, bati ng butler niyang si Manong Arman. Sabay yuko. Hindi sumagot si Elara. Tahimik siyang naglakad papunta sa sala. Mabigat ang bawat hakbang. Sa loob, nakabukas ang malaking bintana kung saan tanaw ang kumikislap na mga ilaw ng lungsod. Sa ilalim ng mga ilaw na yon, alam niyang may mga taong ngayon ay nagdiriwang ng kanyang kahihiyan. Tinanggal niya ang kanyang belo at isinandal sa upuan. Pagkatapos, ay kinuha ang cellphone at tinawagan ng isang numero. Henry, malamig niyang sabi ng sagutin ng lalaki. Ang kanyang Chief Operations Officer. Yes, ma'am, sagot ng boses sa kabilang linya. I want the termination announcement ready by tomorrow. Pull out all investments from Villaverde Holdings. Freeze the current accounts under our joint projects. Tahimik sandali si Henry. Ma'am, that's their multi-million-dollar coastal development project. Are you sure? Yes, sagot niya ng walang alinlangan. They made a mockery of my name. Now let's show them who they humiliated. Pagkababa niya ng tawag, napaupo si Elara sa gilid ng sofa. Ilang segundo lang, bumuhos ang luha na kanina pa niya pinipigilan. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa sakit ng pagkakanulo. Bakit Marcos? Mahina niyang bulong. Akala ko iba ka. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Sa halip, binuksan niya ang laptop at tiningnan ang mga dokumento ng proyekto. Doon niya nakita kung gaano kalaki ang nakasalalay, daan-daang trabaho, milyon-milyong dolyar na puhunan, at isang kontratang kay tagal niyang pinagplanuhan kasama si Marcos. Ngunit lahat ng iyon ay mawawala sa isang iglap dahil sa isang bagay. Pagmamataas. Kinabukasan. Kumalat agad sa mga business news ang balitang ikinagulat ng lahat. Villaverde Holdings loses multi-million-dollar contract after sudden withdrawal of EcoArp investments. Nabulabog ang merkado, bumagsak ang stocks ng kumpanya, at nagpanik ang mga board member. Sa opisina ng Villaverde Holdings, halos pasigaw sa galit si Cassandra. Find out who the hell authorized this. Sigaw niya habang binabagsak ang mga dokumento sa mesa. Ma'am, nanginginig na sabi ng sekretarya.
The decision came directly from Elara Cruz, the CEO of E-Corp. Natigilan si Cassandra. What? Halos hindi makapaniwala ang tono niya. Si Elara? Yung babaeng pinahiya natin kahapon? Yes, ma'am. Sagot ng sekretarya. E-Corp owns 40% of our development partnership. Without them, the entire coastal project collapses. Hindi makapagsalita si Cassandra. Ang mukha niyang laging puno ng kumpiyansa ay biglang napalitan ng pangamba. Sa tabi niya, pumasok si Marcos, suot pa rin ang simpleng polo, halatang hindi nakatulog. Mom, what's happening? I've been getting calls since morning. The project's in chaos. Tumalikod si Cassandra at tinapunan siya ng matalim na tingin. You fool! Do you have any idea what you've done? That woman you humiliated? She's not some random social climber. She's the owner of E-Corp. What? Hindi makapaniwala si Marcos. Impossible. She told me she was just a marketing consultant. Marketing consultant? Halos mapasigaw ang ina. She's the youngest billionaire investor in Asia. God, Marcos, you've destroyed us. Namutla si Marcos, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Biglang bumalik sa isip niya ang mga sandali noong una silang nagkakilala. Akala niya, simpleng babae lang si Elara. Tahimik, masipag, at walang kaartehan. Doon siya naakit dahil pagod na siya sa mga babaeng puro porma. Pero nang maging sila, nagsimula siyang maramdaman ng pressure mula sa kanyang pamilya. Lagi nilang sinasabing hindi bagay si Elara, na mababa ito at dapat ay mas karapat-dapat ang kanyang mapangasawa. Hanggang sa napaniwala siya. At ngayon, nagsisisi siya. Lumipas ang ilang araw at tila gumuho ang imperyo ng mga Villaverde. Isa-isang umatras ang mga investor, natigil ang mga proyekto, at unti-unting nawalan ng pondo ang kanilang kumpanya. Samantala, si Elara ay abala sa kanyang opisina, tahimik, ngunit determinadong ipakita na hindi siya basta-bastang babae. Ma'am! Sabi ni Henry habang bitbit ang ilang dokumento, Villaverde Holdings is requesting a meeting. They are desperate. Would you like to entertain them? Sandaling natahimik si Elara. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan kita ang langit na tila kalmado matapos ang bagyo. Tell them I'll think about it, malamig niyang sabi. Pero hindi ko haharapin si Cassandra. Noted, ma'am. Pagkaalis ni Henry, sumandal si Elara sa upuan at ipinikit ang mga mata. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi siya ganap na masaya. Nakabawi siya, pero sa puso niya, may lungkot pa ring hindi matanggal. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa pag-ibig na nasayang. Sa kabilang banda, si Marcos ay hindi na mapakali. Pinilit niyang hanapin si Elara, pero bawat tawag niya ay tinatanggihan. Nagpunta pa siya sa opisina ng E-Corp pero hindi siya pinapasok ng mga gwardya. Sabihin niyo kay Elara na kailangan ko siyang makausap. Sigaw niya. Sir, Ma'am Elara is not available. Sagot ng guard. She gave specific instructions not to entertain any visitors from Villaverde Holdings. Parang sinaksak ang puso ni Marcos. Lumuhod siya sa sidewalk habang pinagmamasdan ng gusaling. May malaking karatulang E-Corp, simbolo ng kapangyarihang minsang tinanggihan niya dahil sa kahangalan. Samantala, sa loob ng opisina, nakatayo si Elara sa harap ng bintana, tahimik na pinapanood ang eksenang yon mula sa itaas. Nakita niya si Marcos na nakaluhod sa labas, umiiyak. Saglit siyang tumalikod, kinuha ang kanyang cellphone at tumawag. Henry, sabi niya, schedule a meeting with Villaverde Holdings, pero ako ang magtatakda ng lugar. Understood, ma'am. Kailan po? Bukas ng umaga. Ngayon, oras na para harapin nila ang babaeng minsan nilang hinamak, at ngayon ay ang tanging may kapangyarihang iligtas sila. Kinabukasan, eksaktong 10 ng umaga, dumating si Elara sa isang pribadong lounge ng isang 5-star hotel sa Makati. Tahimik, elegante, at walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Suot niya ang isang dark emerald dress na bumagay sa kanyang postura bilang isang babaeng sanay sa kapangyarihan.
Mahinahon, ngunit may presensyang nakakatakot sa sino mang haharap sa kanya. Sa loob, naghihintay na sina Marcos at Madam Cassandra kasama ang ilang executive ng Villaverde Holdings. Napansin agad ni Cassandra ang kumpiyansang dala ni Elara. Hindi na ito yung babaeng kinukutya nila sa kasal. Ibang-iba. Ang bawat kilos nito ay may dignidad at lakas. Pagpasok ni Elara, tumahimik ang buong silid. Narinig pa ang pag-click ng kanyang takong sa marmol na sahig. Huminga siya ng malalim sa katumingin kay Cassandra. Madam Cassandra, malamig ngunit magalang niyang bati. I'm here because your company requested an audience, so let's proceed. Nagkatinginan ng mga executive at agad namang nagsalita si Cassandra, pilit pinipigil ang kaba. Elara, we're here to apologize for what happened. Things got out of hand. I admit I said things I shouldn't have, but business is business. I hope we can move forward. Ngunit si Elara ay hindi agad sumagot. Sa halip, tinitigan niya si Marcos na nakayuko lang sa mesa. Halatang nahihirapan. Marcos, mahinahon niyang sabi, ikaw ba ang may ideya ng paghingi ng tawad na to? Nag-angat ng tingin si Marcos, bakas ang pagod sa kanyang mga mata. Elara, I didn't know. I swear, I didn't know who you really were. But even if I did, I shouldn't have let them treat you that way. I made a mistake. Tumikim si Elara, pilit pinipigilan ang pag-alog ng kanyang boses. A mistake? Yes, sagot ni Marcos, halos pabulong. A stupid mistake that cost me everything. I know sorry isn't enough, but please let me make it right. Tahimik si Elara. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang iparamdam sa kanila ang sakit na dinanas niya noong araw ng kasal nila, kung paanong tiningnan siya ng lahat na parang basura. Ngunit pinili niyang manatiling kalmado. You know what's funny? Sabi niya, sabay tawang mapait. You judged me because I didn't fit into your world, but you never even asked what my world really was. I trusted you, Marcos. I believed in you. And all I got was humiliation in front of everyone I respected. Namilog ang mga mata ni Cassandra. Tila gustong sumabat, pero pinigilan siya ni Marcos. Elara, please, I know you have every right to hate us, but I'm asking for a chance, for the company, for the thousands of employees depending on us. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumayo si Elara, itinukod ang dalawang kamay sa mesa, at tinitigan silang dalawa. Do you think money is what I care about? Tahimik ang lahat. I could have destroyed you completely. Ginawa ko na ba? Hindi pa. Alam niyo kung bakit. Dahil gusto kong maramdaman ninyo ang bigat ng pagpapahiya. The kind that doesn't come from poverty or failure, but from losing the respect of the one person who once believed in you. Tahimik ang buong silid. Ramdam ni Marcos ang bawat salitang binitawan ni Elara. Parang kutsilyong tumatagos sa dibdib niya. Matapos ang ilang segundo, lumingon si Elara kay Henry na nakatayo sa likod niya. Give them the papers. Inabot ni Henry ang isang folder kay Cassandra. These are the termination terms. E-Corp officially withdraws all involvement from Villaverde Holdings, effective immediately. No negotiations. Nabigla si Cassandra. Wait, Elara. This will ruin us completely. You're condemning not just my family, but hundreds of workers. Ngumiti si Elara, ngunit may lungkot sa mga mata. No, madam. You ruined yourselves the moment you chose pride over respect. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas. Ngunit bago siya tuluyang lumabas ng pinto, narinig niya ang pabulong na boses ni Marcos. May halong pagsisisi. Elara, please. I loved you. Tumigil siya sandali, hindi lumingon. Then you should have fought for me when I was being torn apart right in front of you. At tuluyan siyang lumabas. Pagbalik niya sa kanyang sasakyan, saglit siyang nanahimik. Ang puso niya ay mabigat, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katotohanan kahit matapos ang lahat. May bahagi pa rin sa kanya na nagmamahal kay Marcos. Sa mga sumunod na araw, naging laman ng balita ang pagbagsak ng Villaverde Holdings. Isa-isang umatras ang mga investor
At kahit anong gawin ni Cassandra, hindi na niya mailigtas ang kumpanya. Ang mga dating kaibigan at business partner nila ay unti-unting lumayo. Ngunit sa kabila ng kaguluhan, si Elara ay tahimik. Hindi siya nagmalaki, hindi siya nagpasikat. Sa halip, inatupag niya ang mga proyekto ng E-Corp na nagbibigay trabaho sa mga ordinaryong Pilipino. "Ma'am," sabi ni Henry isang hapon, "we've just been informed that Villaverde Holdings filed for bankruptcy." Tumingin si Elara sa dokumento at dahan-dahang isinara ito. "I see. Prepare a press statement. No comment from us." "The story tells itself." "Understood, ma'am." Pagkaalis ni Henry, muling tumingin si Elara sa labas. Ang mga ulap ay mabigat, tila nagbabadyang umulan. Ganito pala ang pakiramdam. Mahina niyang sabi, "You win, but you don't feel victorious." Kinagabihan, habang naglalakad siya sa kanyang hardin, narinig niya ang mga patak ng ulan. Isa, dalawa, hanggang tuluyang bumuhos. Hindi siya tumakbo. Sa halip, tinanggap niya ang lamig ng bawat patak. Parang iyon ang tanging paraan para hugasan ang bigat ng puso niya. Ngunit sa gitna ng ulan, may isang boses na tumawag, "Elara!" Napalingon siya at doon niya nakita si Marcos. Basang-basa, nakatayo sa labas ng gate. "Anong ginagawa mo rito?" Sigaw ni Elara. "Please, let me talk to you. Just this once." Ngunit tumalikod si Elara. "Wala na tayong dapat pag-usapan, Marcos. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapakinggan." Sigaw nito, halos umiiyak. Lumapit si Marcos dahan-dahan hanggang sa magkalapit sila ng mukha. Ang mga patak ng ulan ay bumabagsak sa pagitan nila. "Elara," pabulong niyang sabi, "I lost everything. My company, my family, my pride. Pero ang pinakamasakit sa lahat, nawala ka." Naramdaman ni Elara ang kirot sa puso. Gustuhin man niyang lumambot, pinigilan niya ang sarili. "Marcos, hindi ako ang nawala sa'yo. Ikaw ang bumitaw." "Then let me fix it." Pagsusumamo ni Marcos, "I don't care about the money anymore. I just want you back." Tahimik si Elara. Pinikit niya ang mga mata, huminga ng malalim. "Gusto kong maniwala sa'yo, Marcos." Mahina niyang sabi. Pero minsan, kapag naputol ang tiwala, hindi na ito bumabalik. At tuluyan siyang lumakad palayo. Iniwan si Marcos na nakaluhod sa gitna ng ulan. Umiiyak sa pagkatalo. Hindi ng negosyo, kundi ng pag-ibig. Ngunit habang papalayo siya, tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa galit, kundi dahil alam niyang kahit anong lakas ng loob niya, ang puso ay mananatiling mahina pagdating sa taong minahal niya ng totoo. Lumipas ang ilang buwan matapos ang pagbagsak ng Villaverde Holdings. Ang dating makapangyarihang pamilya ay halos hindi na makilala sa mundo ng negosyo. Ang mga dating partner ay nagsitakbuhan. Ang mga empleyado ay nawala ng trabaho. At ang mga mansyon nila ay unti-unting ibinenta para mabayaran ang mga utang. Samantala, si Marcos ay nagpasyang umalis ng Maynila. Naiwan siyang mag-isa, bitbit ang bigat ng konsensya. Nagtungo siya sa isang maliit na bayan sa Batangas kung saan sinubukan niyang magsimula muli. Wala na siyang mga mamahaling suit, wala na ring mga luxury car. Tanging isang lumang pickup truck at kaunting ipon ang dala niya. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga papeles para sa maliit na negosyo ng pag-aalaga ng isda, tinawagan siya ng dati niyang kaibigan sa board. "Marcos, narinig ko ang ginagawa mo diyan. Fish farming ha? Mula sa corporate meetings, ngayon isda na ang kaharap mo." Biro ng kaibigan. Ngunit ngumiti lang si Marcos. "Siguro ito yung kailangan ko para matutunan kong bumaba sa lupa, para maalala ko kung ano talaga ang mahalaga." "Still can't move on from Elara, ha?" Tanong ng kaibigan. Tumahimik si Marcos sandali bago sumagot. "Hindi mo malilimutan ang babaeng tumulong sa iyong makita kung gaano kakaliit, kahit noong panahong iniisip mong nasa taas ka." Sa kabilang banda, si Elara ay abala pa rin sa pamumuno ng E-Corp.
Mula nang iwan niya ang Villaverde Project, mas tumibay pa ang kumpanya. Ngunit kahit matagumpay siya, may mga gabi pa rin na pinagmamasdan niya ang ulan mula sa kanyang bintana at naiisip niya si Marcos. Bakit ganon, Liza? Tanong niya minsan sa kaibigan habang nagkakape sila. I've achieved so much, pero may kulang pa rin. Hindi mo na kailangang hulaan yan, sagot ni Liza. You still love him, don't you? Napayuko si Elara, hawak ang tasa ng kape. Siguro, pero hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala. Sometimes, Elara, sabi ni Liza, forgiveness isn't about trusting them again. It's about freeing yourself. Tahimik si Elara. Sa puso niya, alam niyang totoo yon. Ngunit paano kung ang taong pinatawad mo ay siya ring tanging minahal mo ng totoo? Isang araw, habang nasa board meeting si Elara, lumapit ang kanyang sekretarya. Ma'am, there's someone outside insisting to see you. He says it's important. Sino? Tanong niya. He said his name is Marcos Villaverde. Napahinto si Elara, para bang biglang tumigil ang oras. Sabihin mong busy ako, sabi niya agad, pilit pinapatatag ang boses. Ngunit bago pa makaalis ang sekretarya, idinugtong niya, sandali lang. Sabihin mong hintayin niya ako sa cafe sa ground floor. I'll give him 10 minutes. Pagbaba niya, nakita niya si Marcos, payat, sunog sa araw, at halatang dumaan sa hirap. Wala na ang dating porma at kumpiyansa. Sa halip, naroon ang isang lalaking bumagsak pero patuloy na lumalaban. Ang tagal nating hindi nagkita, mahinang sabi ni Marcos. 6 months, sagot ni Elara. Malamig pa rin ang tono. Anong kailangan mo? Ngumiti si Marcos, mapait. Hindi ako nandito para humingi ng tulong. Gusto ko lang magpasalamat. Magpasalamat? Kunot noong tanong ni Elara. Oo, sagot niya. Dahil sa ginawa mo, natutunan kong maging tao. Dati, puro imahe at yaman ang iniisip ko. Pero ngayong wala na lahat yon, doon ko lang nakita kung gaano ako kalayo sa mga simpleng bagay na dapat pinahahalagahan. Tahimik lang si Elara. Tinitigan niya si Marcos at sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang lalaking nanakit sa kanya, kundi isang taong nagsisisi ng totoo. I built a small business, patuloy ni Marcos. Fish farm sa Batangas. Maliit lang, pero patas. Walang kasinungalingan. Gusto kong bumawi, hindi para sa iyo, kundi para sa sarili ko. Pero kung papayagan mo, gusto kong isang araw, maging karapat-dapat ulit akong lumapit sa iyo. Hindi agad nakasagot si Elara. Sa halip, napatingin siya sa tasa ng kape niya at bahagyang nangumiti. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, Marcos. Mahina niyang sabi. Hindi ako sanay na nakikita kang ganito. Pero kung totoo ang sinasabi mo, siguro oras na rin para kalimutan ko na ang galit. Ngumiti si Marcos. May luha sa mga mata. Salamat, Elara. Hindi ko hihilingin na bumalik ka. Pero ang marinig ko lang yan mula sa'yo. Sapat na. Tumayo siya at bago umalis, tiningnan niya muli si Elara. Kung sakaling kailangan mo ng tahimik na lugar, puntahan mo ako sa Batangas. Hindi para mag-usap tungkol sa nakaraan, kundi para ipakita ko kung paano ako nagbago. Pagkaalis ni Marcos, napaiyak si Elara ng tahimik. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawang hatid ng pagpapatawad. Lumipas ang ilang linggo. Isang araw, habang pagod si Elara mula sa trabaho, bigla niyang naalala ang sinabi ni Marcos. Kaya't nagpasya siyang bumiyahe patungong Batangas nang walang sinasabi kahit kanino. Pagdating niya roon, nakita niya si Marcos, nakasuot ng simpleng shirt, nagtuturo sa mga trabahador kung paano alagaan ang mga tangke ng isda. Walang bakas ng dating aroganting lalaki. Sa halip, may kababaang loob at may ngiting payapa. Akala ko hindi ka darating, sabi ni Marcos nang makita siya. Hindi ko rin alam kung bakit ako nandito, sagot ni Elara. Siguro gusto ko lang makita kung totoo ang sinasabi mo. Lumapit si Marcos at ipinakita ang paligid. Ito ang buhay ko ngayon. Walang karangyaan, pero totoo.
Wala ng mga taong nagtatago sa likod ng ngiti. Ngumiti si Ilara, tahimik na pinagmamasdan siya. Ibang-iba ka na. Hindi ko alam kung deserve ko pa ang isa pang pagkakataon, sabi ni Marcos. Pero kung sakaling makita mong kaya pa, handa akong maghintay kahit gaano katagal. Tumingin si Ilara sa langit, huminga ng malalim, at ngumiti. Marcos, hindi ko maipapangako kung babalik pa ang dati, pero sa ngayon, masaya akong makita kang bumabangon. Nagtagpo ang kanilang mga mata, hindi na puno ng galit o luha, kundi ng pag-unawa. Sa unang pagkakataon, pareho nilang naramdaman ang kapayapaang matagal nang nawala. Sa ilalim ng araw sa Batangas, habang hinahaplos ng hangin ang mga alon, unti-unting nabubura ang mga sugat ng nakaraan. Makalipas ang 6 na buwan, tila muling nabuhay ang katahimikan sa buhay ni Ilara. Ang A-Corp ay mas malakas kaysa dati, ngunit ngayon, mas makatao ang direksyon ng kumpanya. Maraming proyekto ang nakatuon na sa pagtulong sa mga lokal na komunidad, inspirasyong galing mismo sa karanasang pinagdaanan niya. Madalas na siyang bumibisita sa Batangas, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang simpleng babae na minsan nang nasaktan at ngayoy unti-unting natututong magmahal ulit. Tuwing naroon siya, tinutulungan niya si Marcos sa mga proyekto, nagtuturo sa mga kabataang gustong matutong magnegosyo ng tapat at marangal. Isang hapon, habang nakaupo sila sa tabing dagat, pinapanood ang paglubog ng araw, nagsalita si Marcos. Ilara, may gusto sana akong sabihin. Tumingin si Ilara, nakangiti. Ano yon? Alam kong sinabi kong hihintayin kita at hindi ko alam kung kailan o kung darating pa yung araw na yon. Pero sa bawat araw na magkasama tayo rito, natututunan kong hindi ko kailangan ng kahit anong kapalit. Ang mahalaga, nandito ka. Napangiti si Ilara, ngunit may lungkot din sa kanyang mga mata. Marcos, marami pa rin akong takot. Lahat ng pinagdaanan natin, hindi madaling kalimutan. Pero aaminin ko, natutunan kong magpatawad at minsan, sapat na yon para magsimulang muli. Hindi ko hinihingi na bumalik tayo sa dati, sabi ni Marcos. Ang gusto ko lang, sana makita mong totoo na ako ngayon. Hindi na yung lalaking pinili ang pride kaysa sa pag-ibig. Tahimik silang dalawa, tanging tunog ng alon at huni ng mga ibon ang maririnig. Maya-maya, tumayo si Ilara at lumapit sa tubig. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang mga paa habang pinagmamasdan ang paggalaw ng dagat. Alam mo Marcos, mahina niyang sabi, ang dagat parang buhay. May mga alon na sobrang lakas, minsan tinatangay ka. Pero kung marunong kang lumangoy, matututunan mong sumabay sa agos imbes na labanan ito. Lumapit si Marcos, bahagyang nakangiti. At kung sakaling malunod ka, may taong huhugot sa iyo pabalik sa ibabaw. Sagot niya, sabay tingin kay Ilara. Ngumiti silang pareho, hindi gaya ng dati na puno ng ilusyon. Sa halip, isang ngiti ito ng pag-unawa, ng paghilom. Pagbalik nila sa bahay, nadatnan nila si Liza na may dalang mga dokumento. Ilara, urgent to. Investors from Singapore want to buy 30% of E-Corp. Pero kailangan mong pumunta sa board meeting sa Hong Kong bukas. Natahimik si Ilara. Alam niyang malaking oportunidad yon. Ngunit kung tatanggapin niya, kailangan niyang iwan ang Batangas at ang mga panahong ginugol niya kasama si Marcos. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa veranda, dumating si Marcos dala ang 2 tasa ng kape. Ang tahimik mo, sabi ni Marcos. May problema ba? May offer ang mga taga-Singapore, sagot ni Ilara. Expansion, global level. Pero kung tatanggapin ko, kailangan kong lumipad bukas at manatili roon ng ilang buwan. Tumango si Marcos, pilit na ngumiti. Then go. Hindi mo kailangang mag-alinlangan, Ilara. Hindi mo dapat iwan ang mga pangarap mo para lang sa akin. Pero, sagot ni Ilara, natagpuan ko na dito yung bagay na hindi ko nahanap kahit gaano kalaki ang kumpanya ko, kapayapaan. Lumapit si Marcos, mahinang hinawakan ng kanyang kamay. Ilara,
Kung para sa'yo ako, babalik ka. At kung para sa'yo talaga ang landas na yan, dapat mo yung lakaran. Napaiyak si Elara. Bakit parang lagi kang marunong magpaalam? Hindi ito paalam, sabi ni Marcos. Ito lang ang tamang paraan para magpatuloy tayo sa tamang direksyon. Yumakap si Elara kay Marcos. Mahigpit, parang ayaw nang bumitaw. Promise me, sabi niya sa gitna ng luha. When I come back, you'll still be here. I'll be waiting, sagot ni Marcos. Just like the sea waits for the tide. Lumipas ang 3 buwan. Naging matagumpay ang expansion ng E-Corp sa Singapore at Japan. Muling napuno ng papuri ang pangalan ni Elara, ang babaeng minsang hinamak, ngayoy tinitingala sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng tagumpay, lagi niyang naiisip si Marcos. Ang buhay na tahimik, payak, pero totoo. Isang gabi, habang nasa harap siya ng malaking bintana ng kanyang opisina, nakatanggap siya ng sulat. Hindi ito galing sa email, kundi sa koreo. Sulat kamay mula kay Marcos. Elara, hindi ko alam kung nababasa mo to. Pero gusto kong malaman mong maayos ako. Ang fish farm natin ay lumago na. Marami na tayong natutulungan dahil lahat ng inspirasyon ko ay galing sa'yo. Hindi ko alam kung kailan ka babalik, pero alam kong babalik ka. At kapag dumating yung araw na yon, gusto kong ipakita sa'yo na kaya ko nang tumayo sa sarili kong paa. Hindi bilang Villaverde, kundi bilang si Marcos. Hanggang sa muli, M. Napangiti si Elara, sabay patak ng luha. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Liza. Book me a flight back to Manila tomorrow, sabi niya. Akala ko may conference ka pa next week? Tanong ni Liza. May mas mahalagang dapat akong puntahan, sagot ni Elara. May namangiting hindi maitago. Pagdating niya sa Batangas, sumalubong sa kanya ang tanawin ng farm. Mas malaki na, mas maayos, at may mga bagong tauhan. Sa gitna, nakita niya si Marcos. Abalang nag-aabot ng lambat sa mga manggagawa. Elara! Halos hindi makapaniwala si Marcos. Lumapit siya, ngumiti. Sabi ko naman sa'yo, babalik ako. Napaluhod si Marcos, hindi dahil sa sorpresa, kundi sa matinding emosyon. Akala ko hindi mo na ako babalikan. Hindi ako aalis nang hindi pa natatapos ang kwento natin. Sabi ni Elara, sabay hawak sa kanyang mukha. Ngayon, handa na akong magsimula ulit. Hindi bilang CEO, hindi bilang babae ng negosyo, kundi bilang ako at ikaw. Yumakap sila ng mahigpit sa gitna ng hangin at liwanag ng araw. Sa paligid, humuni ang mga ibon at tila pati ang dagat ay sumabay sa kanilang muling pagkikita. Sa wakas, natututunan nilang pareho na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kayamanan, kapangyarihan o pangalan, kundi sa kakayahang magmahal ng totoo at magpatawad ng buong puso. At doon sa tabi ng dagat, kung saan nagsimula ang kanilang paghilom, natapos ang kwento ng isang babaeng minsang hinamak. Ngunit ngayoy, minamahal hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kung sino talaga siya. Ang tunay na ginto, sabi ni Elara sa kanyang isip, ay hindi yung kumikislap sa mata, kundi yung kumikinang sa puso.